Malakas ang ulan at sumasabay din ang kidlat sa madilim na gabi. Sa loob ng malaking kwarto, hawak-hawak ni Mika ang isang puting polo ng kanyang asawang si Joshua. Isa-isang tumutulo ang mga luha niya habang tululang tinititigan ang polong may mansa. Hindi lamang ito bastang mansa lang dahil ito ay isang marka ng labi ng isang babae. Isang pulang lipstick na red shade na halatang hinalikan ang bandang leeg ng polo ng kanyang asawa na nagpahugis labi nito. Alam na alam ni Mika na hindi sa kanya iyon dahil hindi siya mahilig sa red lipstick. Sumasabay ang malakas na ulan sa galit na namumuo sa katawan ni Mika. Mag-isa siya ngayon sa bahay dahil umalis ang kanyang asawa upang bumalik sa opisina. Dahil ito raw ay may urgent meeting at doon nasaksihan ni Mika ang polo nito. Itinago niya ang polo sa lugar kung saan hindi makikita ni Joshua. Kinuha niya ang kanyang purse bag at lumabas ng bahay. Pinaandar niya ang kanyang sariling sasakyan at pinaharurot palayo. 2:00 na ng hating gabi nang makauwi si Joshua. Naabutan niyang walang tao ang bahay kaya tinawagan niya si Mika. Nakailang missed calls na siya pero walang sumasagot. Mika, nasan ka ba? Sa kabilang banda, naka-4 na bote ng alak na si Mika. Nasa isang bar siya ngayon. Matapos makita at malaman ang mga ginagawa ng kanyang asawang si Joshua, ay kusa siyang dinala sa isang bar. At doon, nilagok niya ang bawat bote ng alak. 2 bote pa rito, waiter. Patuloy sa pag-inom si Mika habang kanina pa nagre-ring ang phone niya. Ang katabi niyang customer din ay tila nairita na sa ingay ng phone ring ni Mika kaya nagreklamo ito. Miss, pakimute mo naman ang phone mo. Nakaka-istorbo ka rito. Taas kilay na lumingon si Mika sa customer na iyon at dala na rin ng kalasingan ay mataray na sumagot si Mika. Wow! Pumunta ka pa ng bar? Kung ayaw mo naman pala ng maingay. Sige, ako na lang mag-a-adjust. Padabog na pinahinaan ni Mika ang ringtone na parang walang nakikitang tumatawag. Tumawag ka lang dyan. Wala na akong babalikan pa sa'yo. I am done with you, Joshua. We are done. Another bottle, please. Lumapit ang waiter, hawak ang isang bote na may pag-aalala sa muka dahil bakas na sa muka ni Mika ang pamumula at parang bakal ang tiyan niya dahil naka-6 na ito ng bote. Okay lang po ba kayo, ma'am? Mapungay ang mga mata na tumingin si Mika sa waiter at tinaasan ito ng kilay. Why? Do I look like I'm broke? Don't worry. Babayaran naman kita. Keep the change na rin ah. Binagsak ni Mika ang 6,000 pera sa mesa at ang waiter naman na dali-daling nilagay ang bote sa mesa at pangiting kinuha ang pera. Enjoy, mom. Anong sinasabi mong you look like a brook? Halata naman. Diretsyong napalingon si Mika sa isang lalaking nagsasalita sa gilid niya. Nakatayo ito kaya humangad si Mika. Pumroseso pa sa kanyang utak kung sino iyon. At nang maalala kung sino, ay tinuro niya ang lalaking iyon. Oh, Anthony! Ikaw ba yan? Ako nga. Kumuha ng ekstrang upuan si Anthony at umupo sa kaharap ni Mika. Pinagmasdan niya ang mga boteng walang laman sa mesa. Sa'yo to lahat? Oo, bakit? Ang lakas mo palang uminom. Grabe ka. Sana okay pa yung kidney mo niyan. Mas mabuti nga yun eh. Para diretso, tigok. Oo, teka. Bakit mo yan sinasabi? Anong tigok? Walang mamamatay. Kaya tumigil ka na. Akin na nga yan. Akin to. Bitawan mo. Akin na sabi. Dahil sa kalasingan ay nawawalan na ng lakas si Mika. Kaya nakuha ni Anthony ang bote sa kamay niya. Ginawa mo namang juice ang alak, Mika. Ano bang nangyari sa'yo? Alam ko may problema ka. Kasi hindi ka naman nagkakaganyan kung wala. Ano bang pupasok sa utak mo? At dinala mo sa pag-inom?
None of your business. Wow, kaibigan mo ako. Kumpare ko rin si Joshua. Kaya bakit mo naman sasabihin? Stop mentioning his name. Huwag mong sabihin nag-away kayo. I am here not to talk about him. Kaya please, kung nandito ka lang para pag-usapan ng patungkol sa kanya, you better find another table for yourself, Anthony. Saglit na napatitig si Anthony kay Mika na baka sa ekspresyon ang kalungkutan. Hindi niya alam kung anong nangyari, pero alam niya na masyadong mabigat ito dahil medyo namamaga ang mata ni Mika dahil sa kakaiyak kanina. Okay, waiter. Lumapit naman ng isang waiter kay Anthony na kinakunot naman ng noo ni Mika. I'll get 3 bottles of beer. Okay po, sir. Wait, what? You're drinking with me? Yes, I'll drink with you. Here, I'm sorry. Muling binalik ni Anthony ang bote ng alak kay Mika na kinuha niya kanina at tinanggap naman ito ni Mika at naguluhan sa biglaang pagbago ng plano at pakikitungo ni Anthony. Sabay na nag-inuman ang dalawa at medyo nalalasing na rin si Anthony kaya tinigil na niya habang si Mika naman ay huminto na rin sa pag-inom. Nakahawak na lamang siya sa kanyang 2 pisngi habang nakasandal ang mga siko sa mesa. Tahimik lamang silang dalawa roon pero hindi inaasahan ni Anthony na magsasalita si Mika. Hindi kami nag-aaway. Natigilan sa pag-inom si Anthony habang si Mika ay nakatulala lamang sa mga walang lamang bote ng alak. So, what happened? I witnessed something. Muling niyang naalala ang markang labi sa polo ni Joshua. May nakita ako sa polo niya. Isang hugis labi na naging marka sa polo niya. Tahimik lamang si Anthony sa gilid habang si Mika ay nanginig bigla ang mga labi nito nang masaktan sa mga nasaksihan. My husband was fucking cheating on me. I was dumbfounded not to recognize he was doing shit behind me. That asshole. Hindi na napigilang umiyak ni Mika. Kusa na kasing tumulo ang mga luha niya sa kanyang mata na kaagad naman niyang hinawi. Hindi ko alam na ginagawa pala yan ni Joshua. Kung sana sinabi na lamang niya sa akin na ayaw na niya, di sana medyo okay lang, di ba? Kainis! So, what are you gonna do now? Of course. Bakit naman ako magtatagal sa taong walang respeto sa akin? Iiwan ko siya nang walang pasabi. And I actually has a plan to make him realize he was wrong. May pinaplano ka? I want to make revenge, Anthony. Don't you dare to tell him about this. I will literally kill you. Wait, anong plano mo? Mangako ka muna sa akin na wala kang pagsasabihin sa magiging plano ko. Parehong nakatingin si Mika at Anthony sa bawat isa. Hinihintay ni Mika ang sagot ni Anthony na nakatitig lamang sa kanya. I promise, wala akong pagsasabihin. Good. Inabot ni Mika ang kanyang kamay kaya napatingin doon si Anthony. Shake hands, a sign of our contract to keep this secret. Inabot pabalik ni Anthony ang kanyang kamay. I promise. Kasalukuyang naglalakad papunta sa parking area sina Mika at Anthony. Ihatid ni Anthony ang lasing na si Mika dahil paika-ika na ang lakad nito. Where do you want me to take you? Sa bahay ng mga magulang ko. I think they are in Singapore right now. Okay lang din para hindi nila ako tatanungin kung bakit ako nasa bahay nila. Okay. About your hangover. Ask your maids to cook you a hangover soup for tomorrow. Kailangan mong kumain nun kinabukasan. Yes. Habang nasa biyahe, nakasandal lamang ang ulo ni Mika sa bintana
habang tahimik namang nagmamaneho si Anthony. Anthony, congratulations For what? for being single. Wait, what do you mean? I realize it is better to be single, di ba? Walang away, walang cheating, walang masasaktan. Napatingin si Anthony kay Mika at naroon pa rin ang lungkot sa mukha niya. On behalf of what Joshua did to you, I'm sorry. Ang seryosong mukha ni Mika ay napalitan ng pagtawa. Naguluhan si Anthony sa biglaang pagtawa ni Mika. Are you serious? No way I would accept that. Kahit siya pang mag-sorry sa harap ko, hindi ko tatanggapin. Anthony, it was his choice, so bakit siya magsasorry? Hindi ako tanga. I am Ledesma's only daughter. Hindi ako magsasettle sa isang cheater. Oo, nasaktan ako. Masakit ang ginawa niya. But I will never let myself being manipulated by his apologize. Never. Buntong hiningang hinawi ni Mika ang luha sa mata niya. Tomorrow, I'll start my revenge. If you want to help, you can. Saan mo naman mahanap ang babae na ibig mong sabihin? At the bar. Are you really going to do it? Yes, you can't change my decision. Hindi ko kayang matulog pa ng ilang araw na nananatili sa puso ang sakit sa ulo. I want him to feel the feeling of being betrayed. Nang makarating na sa bahay ni Mika, ay lumabas na ito at nagpaalam. Thank you for the ride, Anthony. Una na ako. May pleasure. Mag-ingat ka. Tumango bilang sagot si Mika. Tumalikod na ito at paika-ika ang paglalakad habang si Anthony naman ay nag-aalalang pinagmamasdan si Mika dahil baka matumba ito. Pero nang makapasok na siya ng gate at nulungan ng mga kasambahay nila ay nakaramdam ng ginhawa si Anthony. Akmang ipapaandar na sana niya ang sasakyan para umalis na nang isang tawag ang natanggap niya at higit sa lahat, ito ay mula kay Joshua. Nagdadalawang isip pa si Anthony kung sasagutin niya ba ang tawag. Nag-isip muna ng ilang segundo si Anthony kung ano nga ba ang pwede niyang sabihin. Bro, napatawag ka. Bro, nasa work ka pa. Baka sa boses ni Joshua ang pag-aalala sa nawawalang si Mika. Kaka-out ko lang. Bakit? Isa ka kasi. Nakilala kong lalapitan ni Mika. Wala kasi siya ngayon sa bahay. Pumunta ba siya sa inyo? Muling naalala ni Anthony ang sinabi ni Mika na manatili lamang sa kanilang dalawa ang impormasyon at plano ni Mika. Kaya kasali na roon ang pagkikita nila kanina. Hindi eh. Hindi ba siya tumawag sa'yo? I've been calling her 100 times. Walang sumasagot. Maybe she's busy. Or nasa kaibigan niyang mga babae. Tapos, lobat. Huwag kang mag-alala, bro. Nandito pa kasi siya sa bahay kanina. And when I came back, wala na. Sige, bro. Salamat ah. Wala yun, bro. Kinol-ended na nila ang tawag at parang nakonsensya si Anthony sa hindi pagsasabi ng totoo sa kaibigang si Joshua. Pero mas umangat ang konsensya niya kung sasabihin niya ang sekreto nila ni Mika. 7,000? 7,000 lang, madam? Tumaas ang kilay ng boss ni Lydia sa pagrereklamo niya sa natanggap niyang sweldo. Anong sinasabi mong lang, iha? Hindi ka makakakita ng 7,000 sa daan. Tandaan mo yan. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, 1 buwan po ako nagtrabaho rito sa bar tapos 7,000? Grabe naman yun, madam. Ang hirap kayang lumande ng mga lalaki. Tapos, ang iba pa nga mga walang modo. Naku, sasakit ulo mo, madam, kapag ikaw ang nasa pwesto ko. Che! Hindi ako nadadala sa mga ganyan, Lydia. Akala mo yata, hindi makakaabot sa akin ang mga balita.
Napayuko si Lydia nang maalala ang mga ginawa niya sa loob ng bar. Nako, kung nandoon lang ako ng mga panahon na iyon, tanggal talaga yung mga buhok mo. Sinuntok mo ba naman ang 2 customer na pinag-agawan ka? Kasi madam, nag-aagawan nga sila sa akin. At saka deserve lang naman nila yon, madam. Yun din yung sabi kasi nila Puro sagutan, nasuntukan na lang daw sila. Tapos wala namang nauuna, kaya inunahan ko na. Diyos ko, sumasakit ulo ko sa'yo, Lydia. Pasalamat ka talaga, may natatangi kang kagandahan at aura. Dahil kung wala, ako ang sisipa sa'yo palabas. I love you, madam. Oh, heto. Sapat na ba yung 2,000? Sapat na po. Thank you, madam. Pangiting lumabas si Lydia sa maliit na opisina ng kanilang madam. Dumiretso siya sa fitting room at doon maraming kababaihan ang naghahanda na suot-suot ang kanilang mga damit na halos makita na ang kaluluwa. Si Lydia ay isang bayarang babae sa isang bar. Iyon ang naging trabaho niya sa loob ng 2 taon. Tumigil siya sa pag-aaral para makapagtrabaho sa bar. Ayaw man niya ay wala siyang magagawa. Gusto niyang magkapera agad dahil mahirap ang buhay, lalo pa at meron siyang kapatid na kasalukuyang naghihirap sa sakit na pneumonia. At bilang panganay sa anak, ay naging responsibilidad na niya ang tulungan ang mga kapatid. Ilang minuto lang ay nakapagpihis na rin si Lydia. Katulad ng ibang mga babae, ay nakasuot na siya ng fit na sleeveless at short na halos iluwal na ang kanyang pagkababae. Naglagay rin siya ng make-up sa muka at ang kagandahang meron siya ay mas gumanda. Sumapit ang 12:00 ay isa-isa nang lumabas ang mga kababaihan upang makihalubilo sa mga kalalakihan. Nakatayo lamang sa gilid si Lydia at naghihintay ng magiging customer. Meron ding ugali si Lydia kung saan namimili siya base sa suot nito at itsura. Miss, napalingon si Lydia sa gilid nang may isang babae na kasing tangkad niya ang tumawag sa kanya. Makinis ang balat at sumisilay ang ganda. Can I borrow you for an hour? Taas kilay na pinagmasdan ni Lydia ang babae mula ulo hanggang paa. Akala ko mga lalaki lang ang pwedeng customer ko rito Okay, sige. Sa dulo ng bar kung saan medyo tahimik doon ay magkaharap na nakaupo ang dalawa. Hinihintay ni Lydia na magsalita ang babaeng iyon, kaya nagmuni-muni na muna siya. Hi, I am Mika Ledesma. Lydia Sarsoles. I'm here to ask some questions. Sana willing kang sumagot. Teka, detective ka ba? O baka pulis ka, no? Excuse me po pero hindi ito illegal. Adult na ako. Wala rin kaming kinidnap na bata rito, ano? What? Hindi pa nga ako nakaka-start. You are already blubbering. Blubbering? Ano yun? Anyway, I hope you will cooperate. Cooperate ka dyan? At bakit ko naman sasagutin ang mga katanungan mo? Baka may pakay ka sa akin o baka sa bar na to, ha? Tapos dahil sa akin, ninakawan na kami. Naku, ay, may mga modos na ganyan. Wait, calm down, okay? I am not here for those things you are talking about, Miss Lydia. Okay, sinasabi mong hindi mo ibibigay ang impormasyon mo. So, I have decided to down you a very interesting choice. Pabagsak na nilagay ni Mika ang 5 sobre sa mesa. Ano yan? 50,000 pesos. Answer my questions. Gulat na napatingin si Lydia sa perang nasa loob ng mga sobre. Oh, may ganyan ka kalaking pera? Coin. It was just a coin for me, Miss Lydia. So meaning, I can give you more than that if you will really cooperate. Kaagad na tumango si Lydia.
Okay, go. Ask me now. Okay. First question. Gaano ka ka-expert pagdating sa kama? Mahinang natawa si Lydia sa unang tanong nito. Ayokong maging humble kaya 10 over 10. Have you tried it with a guy? Girl, kaya nga nandito ako sa bar, di ba? Oo naman, syempre. Pero may protection namang suot. Ayokong majuntes. Naka-ready na mga protection dito sa bag ko. Are you willing to spend the whole day with a stranger? Unless I will introduce him to you. Teka, ibibenta mo ko sa isang lalaki? Actually, hindi yun ang point. Pero parang ganoon na nga. Whole day? Nakakabagot yata ang ganyan. 1 million. Aha? 1 million? 1 million. Deal? Madali lang naman ang gagawin mo eh. Kasama mo siya for a whole day. Lalandiin mo siya. Paiibigin mo siya. At magsasama kayo sa kama. And your mission is done. Pwede ka nang umalis at iwan siya. As easy as that, right? Nilapag ni Mika ang ilan pang mga sobre at lahat ng iyon ay umabot na ng 1 milyon. Bilang isang babaeng namumuhay ng normal at gustong magkapera, this opportunity is rare, Miss Lydia. Maswerte ka nga na sa dami niyong nandito, ikaw na pili ko. So, I need your answers right now, girl. I'm not here to waste my time. Sa desisyon ni Lydia, ay papayag talaga siya dahil napakalaking pera ang 1 milyon. Pero may kung anong parte sa kanya na kinakabahan, lalo pa at hindi niya kilala ang lalaki. Okay, gagawin ko pero bago yun, pwede bang malaman ng pangalan niya? Pangiting binigay ni Mika ang isang papel kung saan lahat ng impormasyon ng kanyang asawang si Joshua at kasama na rin ang larawan nito. Joshua Reynold Haydes Gonzaga, CEO of Haydes Company, anak ng 2 veteranong aktor sa telebisyon. Anak ng famous pala to? At saka, teka, asawa mo siya? Yes, but not anymore. So, ibig sabihin, kailangan kong akitin ng ex-husband mo? Mas inilapit ni Mika ang mga sobre kay Lydia at seryosong tinignan ito sa mata. Tama ka, sa'yo na ang 1 milyon. At sa isang araw, sa'yo na ang asawa ko. Umabot ng kalahating oras bago makalabas ng bar si Mika, kung saan naghihintay sa loob ng sasakyan si Anthony. Kanina ay may dalang isang bag ng mga sobre si Mika. Pero ngayon ay wala na siyang dalang bag. How is it? Pangiting pumasok sa loob ng kotse si Mika. It was a success. Good. My goodness. Hindi ko akalain na madali ko lang palang madadala ang babaeng yon. Nahulog ba naman agad sa 1 milyon? Sa mga taong nangangailangan ng pera, Mika, hindi na sila magdadalawang isip pa na tanggapin ang alok mo. The only thing I need is to go to the police and tell them about my husband. Ipadarakip siya bukas ng gabi at malalaman ng publiko ang dumi niya. About that woman, makukulong din ba siya? Maybe yes. Pero sinabihan ko na siya na kung tapos na ang mission niya, diretso exit na siya. May alam ba siya tungkol doon? Of course not. Bakit ko naman sasabihin? Siya nang bahala kung tatakas ba siya o manatili. But she is innocent, Mika. Paano kung makulong siya at mapupunta sa babaeng yun ang galit? Alam naman nating may kaya itong si Joshua. I know. Okay? But I don't care. Wala na akong pake kung may masali pa. As long as I can witness Joshua inside the jail. Anthony? Teka lang. Against ka ba sa mga plano ko? Mika. Sabi ko na nga ba eh. Nagpapakitang tao ka lang pala. Fine. Whatever. I'm leaving.
Muling binuksan ni Mika ang pinto at padabog na isinara. Mika, wait! Kaagad na sinundan ni Anthony si Mika na padabog na lumabas. Mika! What? I heard you enough, Anthony. Wala ka sa side ko. Kasi ang totoo, you don't understand me. You better stop acting as if you care, okay? Mika, wait! Hinawakan ni Anthony ang braso ni Mika na agad naman niyang hinawi. Huwag mo nga akong hawakan. Mika, I'm sorry. Pasensya na kung hindi ko masyadong naunawaan ang mga nararamdaman mo. I'm sorry. Hindi ko man lang inisip ang mga sinabi ko kanina. At binabawi ko na ito ngayon, Mika. Para lang kasing sinasabi mo na kasalanan ko lahat. Alam kong mali ang mga gagawin ko, Anthony. Pero alam kong umabot na ng ilang buwan na ginagawa to sa akin ni Joshua. Dahil may nakita rin akong convo niya kung saan nakikipaglandian siya sa isang babae. Now, tell me, who's the worst? I'm sorry. Sige, aalis na ako. I need some air. I'll come with you. I'm fine alone. Bye! Hindi na ulit pa pinigilan pa ni Anthony si Mika nang maglakad na ito paalis at irerespeto niya ang desisyon ni Mika. Kaya pinanood na lamang niya ito na naglakad palayo. Nandito na ako! Hinay-hinay na sinara ni Lydia ang pintuan nilang medyo sira na. Nakatira sa maliit at dikit-dikit na bahay si Lydia. Umuuwi na siya alas 7 ng umaga. Kasama niya sa kanilang bahay ang kanyang dalawang bunsong kapatid na nasa high school pa at ang ate niyang may sakit na pneumonia na nasa hospital ngayon. Iniwan na sila ng kanilang ina dahil maaga itong pumanaw habang ang kanilang ama naman ang siyang nagbabantay sa kanyang ate. Ate, may pagkain sa mesa para sa iyo yun. Aalis na kami. Nakangiting pinagbasdan ni Lydia ang dalawang bunso na nakasuot ng uniforme dahil pupunta na sila sa school. Ang cute niyo namang tignan. Anong cute? Dugyot nga niya eh. Lo, wag mong kausapin ng sarili mo. Mahinang natawa si Lydia nang magbiruan ang mga kapatid niya. Ate, huwag kayong mag-alala. Kapag kami nakatapos, tutulungan ka namin. Ipapadala natin si ate sa pinakamagaling na hospital. Talaga? Opo, promise po namin yan. Kung ganon, pumasok na kayo dahil baka malate kayo. Sige na, ingat kayo ha. Nang makaalis ang mga kapatid ni Lydia, ay dali-dali niyang isinara ang pinto at dumiretso sa kanyang kwarto. Doon ay binilang niya ang lahat ng perang binigay ni Mika sa kanya at hindi siya makapaniwalang 1,000,000 nga ito. Anak na! Baliw ba yung babaeng yun? Hindi pa rin makapaniwala si Lydia. Nakaagad maniniwala si Mika sa kanya at sa simpleng misyon ay may 1,000,000 na siya kaagad. Ganoon mo talaga siya kayaman para ipagsayang ang 1,000,000? Kinuha ni Lydia ang kanyang cellphone at sinearch online ang pangalan ni Joshua. Oh, grabe! Mayaman nga! Mas inalampan niya ang impormasyon tungkol kay Joshua. Napunta siya sa isang larawan kung saan nakangiting nasa picture silang mag-asawa. Ano kayang nangyari? Bakit niya yun gustong gawin kay Joshua? At anong ginawa ni Joshua? Bakit niya iyon nagawa? Hindi akalain ni Lydia na sa likod ng mga ngiti ng mag-asawa na galing sa mayamang pamilya ay may mga dumi palang tinatago. Sinabihan na niya kahapon ang kanyang madam na magli-leave siya bukas. Nasa first floor ng isang malaking building si Lydia. Suot-suot ang dress, hawak-hawak ang ilang mga gamit at nagpasalon din siya ng buhok. Hindi niya alam kung bakit pero iyon ang sabi ni Mika sa plano. Naghintay lamang siya ng text message kung ano na ang susunod niyang gagawin. Tumunog ang kanyang phone kaya kaagad niya itong tinignan. Mula ito kay Mika. Sinasabi roon
na nasa entrance na siya ng building at kailangan na niyang simulan ang plano. Paglingon ni Lydia sa may entrance ay isang lalaking may katangkaran at hindi maitatanggi na pogi ito. Huminga ng malalim si Lydia bago sinimulan ang plano. Nakayuko siyang naglalakad ng diretsyo papunta sa direksyon ni Joshua. Ang misyon ni Lydia ngayon ay kailangan niyang mabangga ang lalaki at dahil maayos ang direksyon ni Lydia ay maayos din niyang mababangga ang braso ni Joshua. Kaagad na umastang natumba si Lydia na nagpatapon sa mga gamit niya. I'm sorry, miss. I'm very sorry. Kaagad na tumulong si Joshua sa pagkuha ng mga gamit ni Lydia. At dooy, nakaramdam ng galak ang babae dahil success ang pagkakabangga niya. Salamat po. Habang pinupulot iyon ni Lydia, ay nakita niya kung paano siyang madalas tignan ni Joshua. Here. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Nothing to worry. Ang pagngiti ni Joshua ay hindi may tatanggi ni Lydia kung gaano ito kapogi. At kung ikukumpara sa mga larawan ay mas may hitsura siya sa personal. Hindi po talaga. Pasensya na po talaga. If you want, I'll treat you to a cafe. Thank you. But masyado nang makakaabala sa'yo, miss. No, I'm actually free. An apologize wasn't enough, sir. Please? Pangiting bumuntong hininga si Joshua. Okay, tatanggapin ko ng alok mo. Matapos ang unang mga plano, ay nakangiting naglakad palabas ng building si Lydia. Muli niyang tinignan ang kanyang contacts at doon, nakuha na rin niya ang numero ni Joshua. Hindi niya inakala na ganoon lamang napakadaling makuha ang loob ng lalaking iyon. Isang text message ang natanggap ni Lydia mula kay Mika. At ang sabi roon ay tatawagan niya ang numero ni Joshua kapag lunch break. Ginawa rin naman iyon ni Lydia at kaagad ding sumagot si Joshua sa tawag. Hi, sir! Free ka ba ngayon? Yes, miss. Are you going to treat me now? Actually, I changed my mind. What? I'm going to treat you in a restaurant for lunch. Wait, I think that would be too much, miss. Hindi no? Worth it naman kayong ilibre eh. Pogi, mabait, at mapagpakumbaba. Maririnig sa linya ni Joshua ang mahina niyang pagtawa. Okay, thank you so much. Saan ka ngayon? Kukunin kita. I am actually on the first floor. See you here. Sabay na kumain sina Lydia at Joshua sa isang restaurant. Puno ng kwentuhan ang naganap. Isa rin iyon sa plano ni Lydia. Pinalipas niya ang oras hanggang sa umabot na sila ng 2:00 doon. OMG! Late na kayo sa work, sir! Tumayong nag-aalala si Lydia na si Joshua namang nakangiti lamang. Who said I'll go to work? Sir, hindi ba kayo papasok ngayon? Hala? Huwag po. Kailangan niyo pong maging mabait. Mapapatay kayo ng boss niyo niyan. You're so cute, Lydia. Actually, today is my day off and I am also the boss. Kayo po ang boss? Napakagaling magdrama ni Lydia. Kahit alam na niyang isang CEO ang kaharap niya, ay nagawa pa rin niyang umastang walang alam. Yes, at saka, oo nga pala. Diba sabi ko, huwag mo na akong tawagin, sir. I prefer if you call me Josh. Pangiting tumango si Lydia kay Joshua. Okay, Josh. You know what? We deserve a dessert after this amazing lunch. Where should we go? Wala kasi akong ideya. It would be my treat. Hindi inaasahan ni Lydia nang hawakan ni Joshua ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Hindi niya inakala na sa sandaling oras na pagsasama nila
ay lalandiin na agad siya ni Joshua. Sa isang mamahaling restaurant na bilihan ng mga mamahaling dessert, dinala ni Joshua si Lydia. Sure ka ba rito, Josh? Ang mahal yata. Well, yes. But a precious woman like you deserve this. Napatitig si Lydia kay Joshua at napangiti dahil sa hindi niya inaakala ay kusang tumibok ang puso niya sa kung paanong umasta si Joshua. Habang kumakain sila ay napapansin ni Lydia na palaging tumitingin si Joshua sa kanya. Bakit, Josh? May dumi ba ang mukha ko? Wala naman. I am just overwhelmed seeing a fairy in front of me. Uminit ang dalawang pisngi ni Lydia at hindi napigilang kiligin. You look so beautiful in that dress, Lydia. You are so gorgeous. Natigilan si Lydia nang sabihin iyon ni Joshua. Doon niya napagtanto na kaya pala pinasuot siya ni Mika ng dress dahil ito pala ang mga tipo ni Joshua. Thank you! Hindi rin inakala ni Joshua na ganoon pala kadaling makuha ang loob niya. At sa tingin naman ni Lydia, ayun rin ang isa sa dahilan kaya nagkahiwalay ang mag-asawa. You know what? I really love collecting different kinds of stone. May isang malaking lalagyan talaga ako niyan. Wow! Like as in? From collecting stones at the age of 3? Tapos ngayon, na 26 ka na ay nagko-kolekta ka pa rin? Ang cute naman nun. I found myself being fond of it, Lydia. Sa akin kasi hindi ba to? Mahilig akong mangolekta ng coins. Coins? Oo, may binibigay kasing pera ang mga kaibigan ko minsan. Mga coins from other country. Tapos may mga old coins din saka yung mga napupulot sa kalsada. Iniipon ko lahat kasi ang cute lang, di ba? I didn't expect. We're both fond of collecting things. Ako nga rin eh. Hindi ko akalain na mahilig ka rin pala. Gusto ko na tuloy makita ang mga nakolek mong mga bato. You want to? Tumango bilang sagot si Lydia. Kaya tumayo sa pagkakaupo si Joshua at inabot ang kanyang kamay. Let's go. I'll bring you there. Ha? Ngayon? Yes. Hindi makapaniwala si Lydia na masyado na siyang sinuwerte ngayong araw dahil pati ang plano niya na makatungtong sa bahay ni Joshua ay magagawa na rin niya. Habang nagmamaneho ng sasakyan si Joshua ay abot langit ang galak ni Lydia dahil malapit nang gumabi at matatapos na ang misyon niya. Pero may huli pa siyang kailangang gawin, ang maikama si Joshua. Malaki, maluwag at tila isang mansyon ang bahay ni Joshua. Nahihiya nga si Lydia na pumasok pero kinapalan na niya ang kanyang mukha. Wow! Eto yun? Ang dami! I didn't even expect I can collect those stones for how many years. By the way, it is almost dinner. Kung pwede sanang dito ka na kumain. Nakakahiya yata, Josh. But I really love spending time with you, Lydia. I also want to cook for you. Kung ganon, sige. I would also love to spend time with you. Samantala sa kabilang banda, 10 oras na silang magkasama, Mika. Sabi ni Anthony. I know. Nakasandal lamang si Mika sa loob ng sasakyan habang si Anthony ay nag-aalalang pinagmamasdan si Mika. Now, you witness how Joshua forgot about me that easily. As if masaya siyang wala ko. Sapat na yata ang mga nangyayari para tuluyan na talaga siyang kalimutan, Anthony. Enough of the drama. Kaunting oras na lang. Cheers! Cheers! Ang hapunan na sinasabi nila ay umabot sa punto na nag-inuman na ang dalawa. Ang anghang!
ito na yata ang the best na alak na natikman ko, Josh. I bought this when I was in Spain. Spain? Galing to sa Spain? Wow! Yes. You know what? I like you, Lydia. I like how you react to things. Actually, me too. I like you, Josh. Kaya nga interesado na ako sa mga ganap mo sa buhay. I found you very, very interesting and attractive. Nalalasing na rin silang dalawa dahil sa lakas ng alak. Napuno ng tawanan ang kanilang kwentuhan hanggang sa hindi sinasadya na matapunan ni Joshua ang damit ni Lydia. Oh, I'm sorry. It's okay. Tinanggal ni Lydia ang ilang botones ng kanyang suot na polo dress na nagpakita sa suot niyang bra at ang hindi maitatagong malaki at maputing dibdib. Nang tumingin si Lydia kay Joshua, ay nakatingin pala ito sa kanyang dibdib. Lumakas ang tibok ng puso ni Lydia nang makita kung paanong nanlagkit ang tingin ni Joshua sa kanyang mga dibdib. Hinaplos ng dalaga ang kamay ni Joshua at hinawakan ito. Makatitig ka sa mga dibdib ko? Parang gusto mong hawakan. No. It's okay. I am willing to let your hands touch it, Josh. Gamit ang mga kamay ni Lydia na nakakapit sa kamay ni Josh, ay inilapit niya ang kamay ng lalaki sa kanyang dibdib. At nang mahawakan na ang kanyang malalaking dibdib gamit ang maugat na mga kamay ni Joshua, ay biglang bumilis ang mga hininga ni Lydia. Habang si Josh naman ay hinimas-himas ang kalakihan nito. Wow. Josh, ipagpatuloy mo lang. Mas dumikit si Lydia kay Joshua hanggang sa magkalapit ang kanilang mga labi. I also want to touch your lips, Lydia. Marahang hinaplos ni Joshua ang mabasang labi ni Lydia. I want to kiss it. I would love to. Inunahan na ni Lydia ang paghalik kay Joshua. Mabilis, malalim, at patuloy ang naging halikan nila. Mahigpit na nakahawak si Joshua sa dalawang pakurbang bewang ni Lydia, habang nakapulupot naman ang mga braso ni Lydia sa leeg nito. I prefer to spend time with you on my bed. Nakiliti si Lydia nang buhatin siya ni Joshua. Kahit naglalakad papunta sa kwarto, ay patuloy pa rin ang mainit nilang paghahalikan. Habang hinay-hinay namang tinatanggal ni Lydia ang suot na damit ni Joshua. Ngayon ay nasa kama na sila. Nakahiga si Joshua habang nakapatong naman si Lydia sa kanya. Wow, you look so hot in this view, Lydia. How about this? Hinubad ni Lydia ang suot niya at tanging damit panloob na lamang ang naiiwan. Can I ask you a favor, Lydia? Yes, you may, Josh. Bring me to heaven tonight, my angel. Make me mourn. Make me scream. Your wish is my command, Josh. Mabilis na hinubad ni Josh ang kanyang kasuotan at ganoon din si Lydia. Doon naganap ang mainit na pangyayari sa kama na umabot pa sa puntong pinagpapawisan na si Joshua at hinihingal na rin si Lydia. What the hell is happening here? Mabilis na umalis sa pagkakapatong si Lydia na si Joshua namang nagulat nang makita ang asawang si Mika sa kanilang harapan. Mika? Hayop ka, Joshua! Galit na tinapon ni Mika ang mga gamit na nakikita niya sa paligid na si Joshua namang ginawa ang lahat para makaiwas. Sa kabilang banda, nakabihis na si Lydia at dumiretso sa labas upang tumakas na. Tapos na ang misyon niya sa buhay ni Mika at Joshua at hanggang doon na lamang siya. You're fucking cheating with me? Sabi ko na nga ba eh. Mika, let me explain. I am drunk. Isang tunog ng sirena ng pulis ang huminto sa harap ng bahay ni Joshua.
What was that? Bakit may pulis sa labas? Akala mo yata, hindi ko malalaman, Joshua, na niloloko mo ko. Hindi ako tanga, kaya tumawag ako ng pulis para dakpin ka sa kasalanan mo. Mika, what? No, you can't do this to me. Yes, I can. Isa-isang pumasok ang mga pulis sa kwarto at pinusasan si Joshua habang si Mika ay galit na pinagmasdan ang lalaking kinamumuhian na niya ngayon. Inaaresto ko namin sa kasalanang adultery, Mr. Joshua Gonzaga. Anong? Bitawan niyo ako, Mika! Anong ibig sabihin nito? Malakas na sinampal ni Mika si Joshua na nagpatili sa kanya. You deserve to be in jail for making me feel like a prisoner, Joshua. Natapos ang insidenteng nangyari, ay naikalat sa buong media ang pagkakakulong ni Joshua. Maraming humingi ng statement kay Mika pero lahat ng iyon tinanggihan niya. Lumipas ang ilang mga buwan ay muling namuhay ng normal si Mika. Nagtayo siya ng bago niyang magiging business at naging kasama niya rin sa trabaho si Anthony. Cheers! Sa isang mamahaling restaurant, sinelebrate na Anthony at Mika ang pagtaas ng kanilang sales sa bago nilang naging business. I can't imagine this collaboration will suddenly pop up, Anthony. Of course, ang galing ng CEO na kasama ko. Ang humble mo ha, magaling ka rin kaya. Congratulations to the both of us. Sana magpatuloy ang success natin. Sana nga. Mika, I have something to tell you. About what? About that woman I always talk about. Nilapag ni Mika ang hawak niyang baso at mangiting tinignan si Anthony. About the girl you like? Why? Did you already confess your feelings towards her? Are you both dating now? Hindi pa. Oh, come on! Paano kung maunahan ka ng iba? Ang torpe mo talaga, Anthony. Should I tell her now? Oo! Sayang naman kung bukas pa. Baka maunahan ka. Sino ba kasi yan para matulungan kita, di ba? Saka tips ko sa'yo, dapat maging mahinahon ka lang. Dapat seryoso ka rin pagdating sa confession. With confidence dapat. Mika, paano kung ikaw? Paano ako? Siyempre... What? Paano kung ikaw naman talaga ang babaeng pinapahiwatig ko? Hindi makapaniwala si Mika nang sabihin iyon ni Anthony. Hindi niya inakala na ang babaeng pinapahiwatig ni Anthony ay walang iba kundi ang sarili niya. The woman I am talking about is you. The woman I like since then, but I don't have the courage to tell you. Anthony, bakit ako? Why not? Ibig sabihin, ang babaeng nagustuhan mo noon pa lang ay... ako? Yes, at ngayon lang ako naglakas loob na sabihin sa'yo ng harap-harapan. I like you, Mika. Mas lumalalim na nga ang pagtingin ko sa'yo habang tumatagal. Anthony, hindi ko to in-expect. Akala ko talaga, kaibigan lang ang turing mo sa akin, kaya ngayon na sinabi mong higit pa pala roon ay nahihirapan ako. I can't answer it right now. Mika, it's okay. I am willing to wait. Kahit kailan pa yan, maghihintay ako. At habang naghihintay ako sa'yo, pinapangako ko na gagawin ko ang lahat. Makuha lang kita. This is my only chance. And I will never let this go. Thank you. Thank you for respecting my choice. Pakiayos na lang dito sa side, tapos pakidagdagan ng products sa table na to, please. Kumusta dyan sa kabila? Okay na ba? Yes po, Miss Mika. 10 more minutes. Magsisimula na ang exhibit. Please be ready. Isang exhibition sa bagong business ni Mika ang magaganap kung saan may mga magiging bisita siya at higit sa kanila ay galing sa bansang Colombia. Nang magsimula ang event ay halos walang pahinga
sa pagkikipaghalubilo si Mika sa mga taong isa-isang dumarating at wala ring tigil ang pagngiti niya kahit medyo nangangalay na. Nang malaman ng mga magulang ni Mika noon na naghiwalay na silang mag-asawa, ay nagkaroon ng kaunting alitan sila ng kanyang ama. Naayos sana sa divorce noon ni na Joshua, pero hindi iyon sinunod ni Mika. Kaya isang kondisyon ang binigay ng kanyang ama. Magtatayo siya ng isang business na siya ang dapat tumaguyod dahil kung hindi, mawawala ang lahat ng mana niya pagdating ng araw. Ito na rin ang daan upang matuto si Mika sa larangan ng pagbibisnes. Imbes na dibdibin niya ang kagustuhan ng ama, ay dinala niya lamang ito bilang isang laban na kailangan niyang itagumpay. Thank you so much for coming today. I am beyond grateful that you are one of the exhibit's VIPs. Thank you so much. Buntong hiningang pinagmasdan ni Mika ang huli niyang customer na pumunta sa kanyang exhibit. Napapikit siya sa pagod na kanyang nararamdaman sa loob ng 5 oras sa pagtayo at pagsasalita sa harap ng iba't ibang tao. Akmang papasok na sana siya sa loob ng isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Mika Ledesma? Kunot noong tumingin si Mika sa likuran at tama nga siya nang hinala kung sino iyon. Lydia? Sa isang sementadong bangkuan, nakaupo sina Mika at Lydia. Isang kalahating metro ang layo nila sa bawat isa. Bakas sa mukha ni Lydia ang kawalang emosyon, habang si Mika naman ay walang ideya kung bakit gustong makausap siya ni Lydia. Bakit ka nandito? May naging utang ba ako sa'yo? It's been 3 months, I guess. It's been 2 months and 5 days. Oh, hindi mo pa pala nalilimutan. At sino makakalimot sa araw na naging dahilan ng puno ng pagsisisi na sana, hindi ko na tinanggap. What? Nagpaparinig ka ba? What did I do, Miss Lydia? As far as I remember, it is a fair game. I gave you a 1 million. You followed the mission. Then after that, wala na. And now, you are opening a problem that, let's say, ako ang suspect. Ikaw ang biktima. Talaga ba? Ang ibig mong sabihin, pagkatapos ng misyon na yon, wala na? Pwede na akong umalis pero, bakit pati ako nakulong? Pati ako nasali sa kagaguhan mo. Natigilan si Mika. Noon pa lang ay alam na niyang may posibilidad na makulong din si Lydia. At hindi niya inaasahang madadakip din pala siya. Bakit ka naman nagpadakip? Wow! Bakit ako nagpadakip? Kung imusmus ko kaya ang mukha mo sa lupa, ha? Nasa loob ako ng presinto, sa loob ng 2 buwan. Wala akong mukhang ipapakita sa mga kapatid ko, na nagulat na lang bigla na nasa loob na ako ng presinto. Pero thank you sa pera, ha? Nagawa ko makalabas. At dahil na rin sa tulong ni Joshua, na asawa mong biktima rin dito. He help you? Gulat ka? Oo. Tinulungan niya ako. Siya pa talagang tumulong sa akin. Kahit ang inaasahan ko ay ikaw. Pero wala. Ni anino mo wala. Ha? And why would I help you? Uulitin ko lang Baka nakakalimutan mo ang 1 milyon, Lydia. Ano yun, abo lang? Alam kong dahil doon, nagamit mo na sa buong pamilya mo. Baka nakapagpatayo ka na nga ng bahay Ngayon, binabaligtad mo na ang kwento? Ako na ngayon ang makasalanan? Ha? Ang kapal mo yata, Lydia. Oo na. Kapal na kapal. Dahil sa patong-patong na konsensyang hinay-hinay akong kinakain, Mika. Hindi kita papatawarin sa mga ginawa mo. Wala kang puso. Wala kang konsensya. Ibato mo na lahat. Wala akong pake. As long as I am satisfied of what I did, everything you will said will never break me down. Hinawi ni Lydia ang luhang tumulo sa mga mata niya. Naglakad siya palapit kay Mika habang hindi inaalis ang titig nito. Ilang buwan ang lilipas, hinihiling ko
na sana ipagtagpo tayo ulit ng tadhana at makikita mo ang bunga ng mga plano mo. Tignan natin kung sino ang magsisisi dahil alam ko sa kailaliman ng nararamdaman mo na mahal mo pa rin si Joshua. Ilang segundo lang, nakaalis na si Lydia. Pero nanatili pa rin doon si Mika. Hindi maalis sa kanyang utak ang mga huling sinabi ni Lydia na tila minumulto siya ng sarili niyang pag-iisip kung totoo ba talagang mahal niya pa si Joshua. Surprise! Happy birthday! Natawa si Mika nang pagtanggal niya ng kanyang blindfold ay isang napakagandang paligid na puno ng white roses, mga ilaw at nakatayong si Anthony na may dalang isang bouquet ng bulaklak. Anthony, ano to? Namamanghang nilibot ni Mika ang kanyang tingin sa paligid. Birthday mo ngayon, kaya nararapat lang na surprise kita. How is it? OMG! Ang ganda! How did you know that I love white roses? Of course, kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong alamin lahat. Lahat ng gusto niya. You really love me that much? Naglakad palapit si Anthony, sabay bigay sa hawak niyang isang bouquet ng bulaklak. I love you more than words can explain. Happy birthday. Kwentuhan at tawanan ang naganap sa isang mesa. Grabe, unforgettable moments ko talaga yun sa buhay. Akalain mo naman, di ba? Grabe tawa ko nun. Sabay silang napasandal sa upuan at bumuntong hininga. Napatitig sila sa bawat isa habang nakangiti. Thank you. Thank you rin. For what? For smiling. Ha? Bakit? Actually, kinakabahan ako kung magugustuhan mo ang lugar na to. I've been so anxious lately, but seeing your smile when you opened your eyes, I am so thankful. Tumayo sa pagkakaupo si Mika at inangat ang baso na may lamang wine. Cheers! Sunod na tumayo si Anthony at inangat din ang kanyang baso. Cheers! Sabay nilang ininom iyon. Binaba ni Mika ang hawak niyang baso at tumapit kay Anthony. Let's dance? I would love to. Marahang hinawakan ni Anthony ang kamay at bewang ni Mika. Sumabay sila sa mahinang tugtog ng musika habang iniiwas ang tingin sa bawat isa. You are so beautiful, Mika. Thank you. Ilang minuto lang ay nagbago ang tugtog ng kanta. Medyo bumilis ito kaya nagtawanan ang dalawa na sumasayaw-sayaw. Hinihingal na huminto si Mika. Pinagmasdan si Anthony na patuloy sa pagsayaw. Bakas sa mga labi ang saya. Anthony, I already have an answer. About what? Samahan mo ako sa pagsayaw. Anthony, I decided to accept your feelings. We can be together now, Anthony. I like you too. Natigilan sa pagsayaw si Anthony nang sabihin iyon ni Mika. It took me a lot of time to realize that I like you. Hinawakan ni Mika ang dalawang kamay ni Anthony. I love you, Anthony. Hinalikan ni Mika si Anthony na hindi pa rin makapaniwala na ang babaeng matagal na niyang gustong makuha ay sa wakas gusto na rin siya pabalik. At higit sa lahat, hinalikan siya nito. Wala ring pasabing humalik pabalik si Anthony. Niyakap nila ang bawat isa at dala ng init na nararamdaman na dumadaloy sa kani-kanilang katawan ay dumaretso sila sa kama at doon ipinagpatuloy ang inaasam nila. Nakasandal ang ulo ni Mika sa malalaking dibdib ni Anthony at inahaplos nito ang malalaking braso. Thank you for making my birthday more special. Mas sinigpitan ni Anthony ang pagkakayakap kay Mika, sabay hinalikan ito sa noo. Thank you for accepting my feelings. I love you, Mika. I love you too, Anthony. Lumipas ang ilang mga buwan, nagpropose si Anthony kay Mika.
Magkasama na silang namumuhay sa iisang pamamahay at kasalukuyang nagtutulungan para sa kanilang bubuin na pamilya. Ingat po kayo, Mrs. Mika! Kayo rin ha? Umuwi na kayo mamaya. Huwag masyadong magpapalubog sa trabaho. Alis na ako. Lumago na rin ang negosyo ni Mika. Nakapagpatayo na siya ng malaking building sa sarili niyang kumpanya. Habang nagmamaneho pa uwi, ay naalala niya na may bibilhin pa pala siyang gamit sa may plaza. Kaya muli siyang bumalik sa kanyang dinaanan. Pinarking ang kotse at lumabas upang puntahan ang store na iyon. Nang mabili na ito, ay napatingin si Mika sa paligid. Gumanda na ang estilo ng plaza. Puno ng lights at marami na rin ang namamasyal. Medyo naantig din siya sa ganda, kaya pumunta siya roon saglit. Habang pinagmamasdan ang kagandahan sa paligid, ay hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan nang makita si Lydia na may binubuhat na isang sanggol at katabi niya ang isang yaya na siyang may dalang bag. Nang mapalingon si Lydia sa direksyon ni Mika, ay natigilan ito. Yaya? Ano po yun, madam? Can you hold my baby for a while? May kailangan lang akong kausapin. Sige po. Nang maibigay ang sanggol, ay naglakad palapit si Lydia kay Mika. Huminto ito sa harap niya sabay ngiti. Hi! Long time no see. May anak ka? Napatingin si Lydia sa kanyang likuran kung saan hawak-hawak ng kanilang kasambahay ang anak niya. Yes, he is my child. 3 months old na siya. Ang dali nga ng panahon eh. Nasa tiyan ko pa lang siya noon, tapos ngayon, hawak-hawak ko na. Then, congrats! Wala naman yata tayong kailangan pag-usapan, di ba? I gotta go. Tumalikod na si Mika, pero hindi siya natuloy sa paglalakad nang may sinabi si Lydia. Gusto mo bang malaman kung sino ang ama? Sa tingin ko, magugulat ka kung sino. Hulaan mo na lang kung sino. Iisang lalaki lamang ang pumasok sa isipan ni Mika, kaya muli siyang lumingon kay Lydia. Si Joshua? Yes, you're right. Your ex-husband. So what? What do you expect me to react? Mika? Sabay na napatingin sina Mika at Lydia kay Joshua na kararating lamang. Why are you here? Hindi pa ba sapat sa'yo ang ginawa mo noon? Nagkatinginan sina Mika at Lydia. Doon na pagtanto ni Mika na sinabi pala ni Lydia ang naging plano niya noon. Nagkita lang kami, mahal. Why I am here? Bakit? Sa inyo ba tong plaza para hindi ko puntahan? You really still have that pride to talk back like that? At bakit naman hindi? Mika, umalis ka na. How dare you para utusan akong umalis? Huwag kang gumawa ng iskandalo rito, Mika. Kayo ang gumagawa ng iskandalo rito. Kayo ang umalis. Pwede ba, Mika? Tumigil ka na. Actually magbabanding kami ng pamilya pero sinisira mo. Di pareho na tayo. Sinisira nyo ang araw ko. Mika. Natigil ang sagutan nila nang nag-aalalang tumakbo si Anthony palapit sa kanila. Anthony? Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Anthony. Napatingin si Anthony sa kaharap ni Mika at nagulat nang makita si Joshua. Joshua, why are you here? Anthony, mabuting umalis na lang tayo rito. Wait, I wanted to know why he is here. Are you both together now? Tanong ni Joshua. Yes, we are engaged now. At ilang buwan na lang, ikakasal na kami. Anthony, let's go. Mika, let me first talk to him. I said let's go! Padabog na umupo si Mika sa kanilang sofa at ikinalma ang sarili. Bakit ka ba nandoon?
Napadaan ako roon at nakita ko ang kotse mo na nakaparking. Kaya hinanap kita. Ikaw, paano kayo nagkita ni Joshua? It is a long story, Anthony. The woman beside him. Asawa niya yun? Yes. Kaya pala wala na akong balita sa mga pulisya patungkol kay Joshua. Nakalabas na pala. I don't want to talk about him. Matutulog na ako. Pero hindi ka pa kumakain, hindi ba? I'm full. Mauna na ako. Mika, wait. I'm tired, Anthony, okay? At saka itigil mo na nga yung kakamention mo kay Joshua. Ayoko marinig. Do you still like him? Natigilan si Mika sa naging tanong ni Anthony. What? Do you still like him? Bakit mo ba nasabi yan, Anthony? Gumagawa ka ng away. Then, why are you so affected? Affected of what? Na ayokong mag-usap patungkol sa kanya? Parang ganoon na nga. Para bang iniiwasan mo siya kasi ayaw mong malaman ng totoo na may anak na siya sa ibang babae. Saang lupalop ka ba galing, Anthony? Gumagawa ka kasi ng kwento na magiging dahilan ng alitan natin na wala namang patutunguhan. But I'm only asking if you do still like him. Yet, a simple yes or no. You can't even answer. No, I don't like him. Enough na ba yun, ha? Galit ako, okay? Nabubwisit ako na makita ang lalaking yon na naging asawa ko ay may anak sa babaeng yon. I hate him, okay? Are you done? Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. Padabog na umakyat ng hagdan si Mika at naiwan doon si Anthony na pinagmasdan ng fiancé na pabagsak na sinara ang pinto. I didn't expect you would come. Sabi ni Anthony. You want to talk to me, right? Tell me now. Sabi naman ni Joshua. Sa isang restaurant ay gustong makipagkita ni Anthony kay Joshua. Palihim ito at hindi alam ni Mika. Kumusta ka na? I'm doing great. How about you? Engaged ka na sa ex ko. Anong feeling? I'm not here to talk about that, Joshua. Sagot naman ni Anthony. Then, what do you want us to talk about? Patungkol ba sa pagkakaibigan natin? Kung akala mo may babalik sa dati, nagkakamali ka. I'm here to apologize. Apologize? Apologize. I hate that words these days. Masyadong mahirap pagkatiwalaan. Sumandal sa upuan si Joshua at seryosong tinignan si Anthony. You lied. I expected you were out of all of those incident. Pero kasali ka pala roon. Seeing you right now made me sick. Actually, gusto kitang suntukin. Pero baka maibalik lang ako sa presinto. Kasi plano niyong dalawa na itrap ako. This conversation is useless, Anthony. Pero natatawa pa rin ako habang inaalala noon. At di ko pa nakakalimutan ang sekreto nating dalawa. Pahayag ni Joshua. You better keep it forever as a secret, Joshua. Oh, natatakot kang malaman ni Mika. Pero paano kung sabihin ko sa kanya? Huwag mong susubukan. Napakuyom ang kamao ni Anthony habang si Joshua ay natatawa sa naging reaksyon ni Anthony. Fine. Tumayo sa pagkakaupo si Joshua at napabuntong hininga at naglakad ng paalis. Pero bago pa siya tuluyang makalayo kay Anthony ay may sinabi siya. Di ba, noon mo pa inaasam na makuha si Mika? Ngayon, halatang masaya ka na dahil sa'yo na siya napunta. Pero tandaan mo to, walang sikreto na hindi nabubunyag, Anthony. Malalaman at malalaman din yun ni Mika. Nang makauwi si Anthony ay tahimik at madilim na ang buong bahay. Dumiretso siya sa kwarto at doon nakita niyang mahimbing nang natutulog ang asawa. Dahan-dahan siyang tumabi at niyakap si Mika na nagising. I'm sorry for what I said yesterday. Lumagpas ako. Hindi ako nagtiwala sa'yo. Pasensya ka na. Hinalikan ni Anthony si Mika at pumikit na rin. Hinawakan ni Mika ang kanyang kamay
kaya napangiti si Anthony. Sa paghawak ni Mika sa kanyang kamay ay sapat na. Napatawad na siya ni Mika. I love you, Mika. I love you too, Anthony. Kahit nagkaroon ng alitan sa pagitan nilang dalawa, ay nagkabati rin naman sila sa bandang huli. Samantala, sa buhay naman nila Joshua, Good night, mahal. good night! Yakap-yakap na pinikit na nila Joshua at Lydia ang kanilang mga mata upang matulog na. Josh, sana hindi na ulit mangyari ang nangyari noon sa plaza. Tumigil na tayo sa buhay ni Mika at Anthony. Ang importante, magkasama na tayo. Masaya tayong kasama ang anak natin. Matapos ang insidente noon, ay ibinalita ni Lydia kay Joshua na nabuntis siya at si Joshua ang ama. Desisyon ni Joshua na bigyang responsibilidad ang kanyang magiging pamilya. At dahil doon, nagkaroon ng mas malalim na nararamdaman ang dalawa sa bawat isa. At doon ay naisipan nilang magpakasal sa harap ng simbahan bago ipanganak ang kanilang anak. Pero, may kailangan pa akong gawin, Lydia. May kailangan pa silang malaman na hindi ko dapat tinatago. Pangako, pagkatapos kong gawin yun, titigilan ko na sila. Mamumuhay ako, kasama ka, at ang anak natin. Mahal na mahal kita, Josh. Mahal na mahal din kita, Lydia. Isang normal na araw para kay Mika. Trabaho, lunch break, at balik ulit sa trabaho. Pero isang bisita ang hindi inaasahan ni Mika. Joshua? Mika, pwede ba tayong mag-usap? Sa isang restaurant ay magkaharap na nakaupo sina Mika at Joshua. Blanko ang emosyon ni Mika na nakatingin sa mesa. Hindi niya kaya ang tumingin kay Joshua. What do you want? Nothing, actually. So, bakit mo ko gustong makausap? Alam ko na. Para pag-usapan ng buhay niyo ni Lydia? Na pagkatapos ng naging misyon ni Lydia ay aksidente kayong nagkaanak? At na-inlove kayo sa bawat isa? Kaya magkasama na kayo ngayon? At kinasal kayo? Pagkatapos ano? Iyan ba ang gusto mong pag-usapan natin? Then I'll go. This is useless. Let's talk about us, Mika. I want to settle something. I don't want us to end full of grief at each other. Kahit na anong gawin mo, galit ako sa'yo, Joshua. Do you think it's so easy to get over with? You also betrayed me, Mika. I suffered inside the prison for almost how many months? Sinisisi ko ng sarili ko. Gusto kong patawarin mo ako pero alam kong di mo yun tatanggapin. Kaya sana ngayon, mag-usap tayo. Kung galit ka sa akin, saktan mo ako. Sigawan mo ako. Tatanggapin ko lahat. Just don't keep the grief inside you. Kusang nanginig ang labi ni Mika at tumutubig na rin ang kanyang mga mata. Pinipigilan ang luhang tumulo. Alam kong arranged marriage lang ang meron tayo noon, Joshua. Pero hindi ko may tatanggi na nagustuhan kita. Minahal kita. At nang malaman kong niloloko mo pala ako, galit na ang naramdaman ko sa'yo. And that's when I took my revenge. I'm sorry. I'm sorry for hurting you. But let me tell you this too. I never like you, Mika. Hindi kita minahal. Kaya niloko kita. Pero sana sinabi mo sa akin, Joshua. Sana. Harap-harapan mo akong sinabihan na ayaw mo sa akin. Eh di sana. Ginawa natin yun ng paraan. At sabay nating pinaglaban ng divorce. But now, I am happy with Anthony. And so you are with Lydia. Ang totoo niyan, alam naman ni Anthony na ayaw ko talaga sa marriage natin. Saka si Anthony lang din ang sinabihan ko na nagawa ko yun sa'yo. Kaya hindi ko rin siya masisisi. Anthony knows about it? Yes, he is the only one I told about those secrets. Kasalanan ko rin naman kung bakit. You mean, alam niya lahat ng yon? Paanong... Hindi mo alam? He never told me.
What? He never did. Galit na tumayo si Mika at tumiretso ng lakad palabas. Kaagad siyang sinundan ni Joshua papunta sa labas ng restaurant. Mika, what's wrong? I need to talk to Anthony. I think tapos na tayong mag-usap, Joshua. Goodbye. Mika, Hindi na napigilan pa ni Joshua si Mika nang mabilis itong naglakad paalis. Kasalukuyang nagtatrabaho si Anthony nang dumating sa opisina niya si Mika. oh, love, naparito ka. Alika, umupo ka rito. Are you hiding something from me, Anthony? Ha? Bakit naman ako magtatago? About you and Joshua. Natigilan si Anthony nang sabihin iyon ni Mika. I don't know what you're talking about. Wow! Nagawa mo pa talagang magsinungaling sa akin? Kahit alam ko na ang lahat. Now, I want to hear it from you, Anthony. That you are hiding something from me. Mika, Sabihin mo sa akin ng harap-harapan. Huwag mo naman akong gawing tanga, Anthony. Naging tanga na ako. And now, gusto mong maging tanga ulit ako? Alam ko na ngayon na alam mo palang niloloko lamang ako ni Joshua noon. Sinekreto niyo sa akin. At para maipakita mo na okay tayo, nakakampi kita. You kept that secret until we are engaged. Mika, ayokong saktan ka. Kaya itinago ko sa'yo. But you're hurting me now. Deeper than you thought. Ang sakit isipin, Anthony, na ang taong minahal ko ngayon, ang taong pinagkatiwalaan ko ngayon, ay may sikreto palang tinatago. I'm so sorry, Mika. I really like you kaya ayokong saktan ka. Ilang beses na akong nakonsensya dahil ilang beses ko na rin iniisip noon na sabihin sa'yo pero hindi ko magawa. Dahil natatakot akong makita kang nasasaktan. Mahal kita, Mika. Mahal na mahal kita. And seeing us in this situation, please, no. Sana hindi mangyaring nasa utak ko. Huwag mo akong iwan, please. Lumuhod siya sa harapan ni Mika at hindi na napigilang umiyak habang nagmamakaawa kay Mika. Anthony, stand up. Mika, huwag mo akong iwan. I can't live without you. Ngayon ay tumayo na si Anthony habang patuloy sa pag-iyak at hindi na rin napigilan pa ni Mika ang maging emosyonal dahil alam niya na bakas sa mga mata nito na mahal nga talaga siya na lalaking kaharap niya. Sana hindi na tumaulit pa, Anthony. I don't want us to separate. I don't want us to end because I love you. Niyakap ni Mika si Anthony kaya agad na niyakap siya pabalik ng binata. Mahal na mahal kita, Mika. Mahal din kita, Anthony. Kasalukuyang pinapakain ni Lydia ang anak. Wala ngayon si Joshua sa bahay dahil may trabaho ito. Kaya tanging sina Lydia at ang anak niya at ang kasambahay ang naiwan. Madam? Yes? May bisita po kayo sa labas. Ang sabi, kailangan kayong makausap. Sinabi ba ang pangalan? Mika Ledesma daw po. Paglabas ni Lydia sa bahay, ay naabutan niyang nasa may gate si Mika habang nakasandal siya sa kanyang sasakyan. Lumabas ng bahay si Lydia at hinarap si Mika. Naparito ka. First of all, I'm not here to have a fight. Then why are you here? I just want to say thank you. Napakunot ang noo ni Lydia sa sinabi ni Mika. Hindi niya inakala na magti-thank you ito. Anong ginawa ko? Nagpapasalamat ako na hindi mo ginawa ang ginawa ko sa'yo noon. Natigilan si Lydia sa naging sagot ni Mika. I learned my lessons and I've realized I was wrong. Kahit baligtarin pa, nagkasala ako. I am sorry. Bakit mo yan sinasabi sa akin? Me and Anthony, we're going to States tomorrow. Doon na kami magtatayo ng sarili naming pamilya. I want to settle the problem before the flight. That's all. Kung ganon, mag-iingat kayo.
Napatingin si Mika kay Lydia. Thank you. Thank you rin, Mika. Huwag mo nang tanungin kung ano, basta thank you. Napangiti ng kaunti si Mika at umayos na ng tayo. Sige, alis na ako. Mag-iimpake pa ako ng mga gamit. Kapag bumalik kayo, padalhan mo naman ako ng pasalubong Mag-iingat kayo, Mika. Salamat dahil pumunta ka, Mika. Can I ask you something? What is it? We can be friends, right? Oo naman. Then, we are friends now. Even though our husbands are not? Even though our husbands are not. Niyakap nila ang isa't isa at nagpaalam na rin si Mika. Kumuway si Lydia habang lumalayo na ang kotse ni Mika. Sa buhay natin, may mga aksyon tayong nagawa na alam nating labag sa kalooban ng nakakarami na kahit mali ay ginawa pa rin natin para lang matustusan ang ating ninanais. Pero pagdating ng araw na matatauhan tayo na mali talaga ang ating nagawa, ay matuto sana tayong humingi ng tawad sa mga taong nagawahan natin ng kasalanan. Walang sikretong hindi nabubunyag, kaya wag niyong hayaang ang oras ang magbubukas sa sikreto. Matuto rin tayong humingi ng tawad at magpatawad dahil sa huli, mas maganda sa pakiramdam na walang galit sa puso. Sa huli, pilitin natin ang taong handang magpatawad sa pagkakamali at handang magbago sa kanyang nagawang mali. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po!